Nabalot ng tensyon ang isang bahagi ng EDSA Ortigas matapos magkaroon ng insidente ng pamamaril malapit sa isang mall doon. Inaabisuhan na rin po ng MMDA ang mga motorista na kung maaari ay iwasan na ang bahaging ito ng EDSA na kasalukuyang nakararanas ng mabigat na daloy ng trapiko. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Maris Rapi, sa mga sandaling ito ay patuloy nga nakasarado itong buong mall, itong Robinson's Galleria. Dito yan sa panalukan ng EDSA at Ortigas. Sabi niya mangyari kasi bandang alas 10:45 hanggang 48 may nangyari nga shooting incident na binabanggit ng Eastern Police District at ng QCPD. Dito nga sa loob mismo itong mall. Sa ground floor daw kasi, Maris Rapi, ay may isang money changer na hinold up umano ng apat katao yung initial na sinasabi sa atin at nagkaroon daw ng kumusyon doon sa loob matapos nga mahol na itong nasabing money changer at base sa mga bine-verify pa rin reports ng mga pulis ngayon ay may isa daw na bumulat pa doon sa loob ng katabi ng money changer sa isang pizza parlor ay meron daw isang bumulat na doon pero nadala naman din ng mga kagawad ng MMDA Rescue sa pinakamalapit na pagamutan at Maris Rapi, sa paglabas nga na ito nung sinasabing apat na mga suspects ay nagitsa pa sila ng granada. Isa rito ay sumabog dito rin mismo sa entrada sa gilid na entrance nitong mall at nakikita ko nga sa ngayon may mga alamin na bahagi ng maring ito sa mga establishmento at may isa pa na granada na hindi sumabog malapit din dito sa entrance. Ito raw ay hiniksa ng mga suspect at nakikita ko naman Marisa, nilagyan naman ng duct tape ngayon ng mga miyembro ng bomb squad ito nga nasabing granada para nga hindi na ito makapanakit pa at dito naman sa bahagi ng Ortigas Avenue may isang magazine ng barel na nandito mismo nauulanan at meron din dito may basyo or may isang bala rito na nakikita rin natin nakakordon kasi yung area na ayon sa mga pulis na nagbigay sa atin ng impormasyon ay ito raw ay nahulog mismo mula dun sa suspect na tumakas. At ang initial information, apat daw yung suspect at nung sa kanilang pagtakas ay meron daw yung motorsiklong ginamit. Ito mga suspect nakatakas sila mula nga rito sa mall. Maris Rapi? Ian, saan nga exactly nangyari yung incidenteng yan? Dun sa may ground floor ng galeriya? Actually, Maris, kung ikaw ay nandito mismo sa Ortigas, di ba? Bababa ka doon sa parang pinaka-basement. Hindi natin matiyak kung yung sinasabi nilang lower o parang basement or something. Pero hindi siya mismo yung bababa ka pa mula sa Ortigas. Bababa ito, Maris, yung parang papunta doon sa mga food court nila. Kaya meron daw isang money changer dito na halos bukana lang din daw kasi ito, yung malapit dito sa entrance nga, dito sa Ortigas. At ang pagpasok mo, kung nakaharap ka sa mall, ay nasa bandang kaliwa ito. Doon makikita yung money changer, katabi nga nito yung pizza parlor, Maris. Nasa loob to o nasa labas lang? Maris, sa loob mismo, Sa loob mismo nitong mall, sa loob mismo ng mall, nandoon yung sinasabing money changer na nilooban, Yun lang initial na binabanggit sa atin, money changer daw ito. May pangalan ang binanggit sa atin pero hindi pa kasi verified. Kaya hindi ko pa muna mababanggit ito. Pero sa ngayon, nasa loob na yung mga investigador mula sa EPD at sa QCPD, yung mga polis natin at yung mga opisyal dito sa mga mall security ay nakikita natin nasa loob sila mismo ng mall. Ito nga sinasabi kasi yung parang ground floor area nila to, Nakikita natin na patuloy ang pagkakandak ng investigasyon doon mismo sa loob. At sa mga sandaling ito, maaaring nakita nyo rin sa inyong mga monitor ngayon, na itong bahagi naman ng Ortigas Avenue, yung pinakailalim nito, medyo nagkakaroon ng pagsisikip ang daloy ng trapiko dahil kinokordon itong bahagi, itong pa-eastbound, At yung kabila naman, yung westbound, yung papuntang Maynila, yung pakanan ng EDSA, nagkakaroon din ng pagbibuild up dahil nga maraming mga pulis ang nandito ngayon, nagbibigay ng assistance sa ating mga kababayan. Marie. Iyan, may nabanggit ka na may nakabulagta kanina dun sa loob mismo ng kung saan pinangyarihan ng insidenteng yan. May update na ba tayo kung ano nangyari doon at yung ilan pang mga sugatan? Marie, ang binabanggit kasi atin, nung source natin mula sa Eastern Police District, itong nakabulagta na to, ito'y probably isang gwardiya daw ito, gwardiya ng katabing establishment, maaaring sa pagkakaroon ng kaguluhan, ito yan ang laban, kaya siya ay nabaril, nitong mga suspect. At doon naman, Marie, yung mga nasaktan naman mga sibilyan, ang sinasabi sa atin ng mga source natin sa pulisa, ito daw ay
nasabugan maaari itong granada, no, maaari tinamaan sila ng shrapnel, ano, dahil nga dito mismo sa entrance ng dito sa bahagi ng Ortigas, nandito kasi yung isang area kung saan nga hiniksa yung dalawang granada. Yung isa sumabog, Maris, yung isa hindi. So maaring ito yung reason, ano, kaya nasugatan yung ating mga kababayan na maaring galing sa mall o papunta sa mall, yung mga nag-aabang lamang ng masasakyan. Kasi Maris, malapit ito dun sa isang bus stop or sa isang yung mga hinihintuan ng mga sasakyan, mga bus at mga jeep dito sa bahaging ito ng Ortigas. Kaya sa ngayon, Maris, kung maiwasan nga talaga ng ating mga kababayan na kung may madadaanan silang iba, wag muna silang dumaan dito. Pero yun ang precaution na sinasabi sa atin ng mga pulis dahil sa ngayon ay patuloy pa yung pag-imbestiga nila. Dumarating pa yung ibang mga member ng bomb squad para nga matiyak nila, no, at masuyod nila itong area para malaman nila kung wala na talagang iba pang mga granada na nag-iwan itong mga suspect. Pero sa ngayon, Marita, isang granada lang na unexplode dahil hindi nakapag-explode ang nakikita natin. May visual talaga tayo at itong magazine at saka itong isang bala, no, na nakikita natin mismo sa Ortigas Avenue, Marie. So iyan, lilinawin ko, bukod sa pagpapaputok ng baril nila, dalawang granada yung inihagis din nila. Yung isa hindi sumabog, yung isa sumabog. At yun yung nagdulot ng pagkakasugat ng ilan sa mga biktima dyan. Tama yan, Maris. Dalawang granada talaga. At yung isa nga ay kitang-kita ko pa ngayon, ano, na halos medyo may kalayon lang. Pero kitang-kita ko, no, na may isang granada pa na nandoon mismo sa para pinakabangketa, no, nitong mall. At yung isa naman may mga basag na salamin doon sa bahagi ng isang area at sinasabi sa atin ng mga source natin sa pulisya, doon daw sumabog mismo yung isa sa mga granada. Pero yan, Maris, ay mga unverified reports pa lamang, ano. Ito yung mga initial reports na binibigay sa atin ng mga miyembro ng Eastern Police District saka ng mga taga-QCPD. Itong lahat na ito ay malalaman natin sa mga opisyal nila na mamaya pagka talaga nagkaroon na ng formal na pagbibigay ng mga statements yung kanilang mga direktor ng Eastern Police District at nitong EPD. Maris, kasi itong lugar na to, no, medyo boundary ito na ng Quezon City, ng Mandaluyong at ng Pasig, parang tri-boundary ito, no? So kaya ang mga nakakasakop talaga dito sa kanan, bahagi Quezon City, sa kaliwa, Mandaluyong and Pasig. So tulong-tulong na itong iba't ibang lahat ng police forces. Oo, lahat ng police forces ay nandito na para nga mabilis na nila ma-resolve, no? Ito at malaman nila talaga yung buong kwento sa nangyaring ang panloob na ito, ng pang-hold up na binabanggit sa atin na initially dito sa loob nga ng mall. So ngayon, Maris, may mga nakikita pa rin tayo ng mga dumarating na mga bomb squad at mga police, mga rumiresponder dito. Maaaring sila ngayon ay mag-iimbestiga pa rin, ano, dito sa nangyari nga ito. At sa ngayon ay nakakordon itong buong lugar. Hindi pa rin pinapapasok ang lahat ng mga tao. Pero yung may mga tao tayo nakikita doon mismo sa loob, ano, ng mall, ano, na sila ay marahil hindi na nakalabas dahil sa nangyari ito, sinarado na yung mall. May nakikita tayo, Maris, ano, na nakikita ko ngayon dito sa mula sa Ortigas, sabi niya, may nakikita ako mga tao na nasa loob mismo ng mall, tinitingnan din nila kung ano yung mga nangyayari sa mga kaganapan dito at maraming investigador ng mga pulis na nandoon sa loob mismo nga nitong ground floor nitong Provincial Galleria. Maris? Alright, patuloy kami makikibalita sa inyo. Maraming salamat, Ian Cruz. Mag-iingat kayo dyan.